Disyembre, may isang barkong nahihirapan dumaan sa palikulikong Ilog Pasig. Ito ang pabortabo na pumunta sa lalawigan ng Laguna. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit maluwat ang aming pagdalo? Pasensya na po, Doña, baka matamaan natin ang bukirin. Mga kapatid, simpleng lunas lamang ang kailangan. Tataga nga ako sa kung bakit wala pang nakaisip nito. Buksan ang isang bagong ilog sa paghukay lamang ng isang kanal. At paano naman ang salapi at mangrao? Magawa ito sa mga pilato at pumulangin ay ipakilos ang buong bahay, bata at matanda. Ngunit kaguluhan lang ang may dudulot niyan. Kaya ako na hindi mag-iimas silang mga pulong ito. Ibang kwento naman sa ilalim ng kubyerta. Rinig na rinig ang makina ng barko at ramdam na ramdam ang mga singaw ng mga tao. Magtatag kayo ng isang akademya na magtuturo ng wikang Kastila? Igaluhan na pa namin ng 2 kabayo. Nangako pa siya sa amin. Paano naman ang inyong pundo, guro at pasilidad? Ang mga mag-aaral ang mag-aambag ng salapi. Meron na po kaming guro, kalahating Pilipino, kalahating Espanyol. Kalok naman po ang aming kaibigan na si Macaraig, ng isa sa kanyang mga bahay. Ako'y mauuna na. Basilio, kamusta naman kayo? Ayos lang po, Ginoong Simon. Sama ko po ngayon ang aking kaibigan na si Isagani. Sa gayon ay mabuti pa't samahan niyo akong uminom ng serbesa. Nga ni Padre Camora, sobrang pag-inom ng tubig ay maaaring maging isang sinyalis na kakasama lamang. Sabihin niyo pa sa kanya na kung siya yung uminom ng tubig. Sa halip na serbesa ay mapapabuti pa. Kisabi na rin po na ang tubig ay nakakapawi ng apoy. At kung galit, pinagiging isang napusok na ba? Isang dakilang sagot, maaari na ang tubig ay maging isang dilapyo. Mapusok ka ngayon. Saan ba sa tao namatay si Ibarra? Navarro? Ibarra, Crisostomo Ibarra. Ayon sa kwento, Huli si Ibarra. Tama sa kanyang trabaho. Hindi ba't isa rin siyang plebiscito? Na matatawag kong isang murang paglibing. Palagi, huwag niyong asahan. Magiging madali ang libing ng mga pulibistero. Sa isang masukal at malawak na bahagi ng kagubatan, nakatira si Tandanselo at kanyang anak na si Cabezang Talos. Totoo po ba, Tay? Hindi po ba sapat ang ating pera sa pag-aaral? Pangako ko, sa susunod na taon ay ipapadala na kita sa Maynila para mag-aral. Tay, saan po ba kayo? Ba't ka pa magdadala ng itak? Di ba ipinagbabawal yan? Kailangan kong bantayan ang ating pinaghihirapan. Bakit may dalak ng itak? Hindi ba't sinabi namin na bawal ito dalhin? Bitawan niyo ako! Pag
Pagkatapos ng isang mahabang biyahe galing sa Maynila, ay nakarating na din si Basilio sa bahay ni Kapitan Chavo. Pagbukas niya ng pintuan ay may sumalubong sa kanya. Basilio, may balita pala ako sa'yo. Ano po yun? Nabihag si Cabezang Talis. Bakit naman po? May dala daw siyang sandata kaya inaresto. Ganun po ba? Paalam, Nay. Paalis na sana ang binata nang may narinig siyang kaluskos ng dahon at nakaaninag din siya ng isang kahilig. Matutulungan ko pa ba kayo, Ginoo? 13 taon na po ang lumipas nung inilibing natin ang aking ina sa puot na ito. Namamalayan mo ba ako? Isang taong ipinalalagay kong napakadakila. Isang taong ipinalalagay ng lahat na maliban sa akin na napatay na. Isa itong lihim na maaaring kamatayan mo. Ano po ba ang balak ninyo? 13 taon ko na itong ipinaplano. Naglaglag ako ng salapi at alahas upang matupad ito. Dahil sa pagpapagay ang pamahalaan, madali ang pagkasilan ito na maraming dayon matapong. Ganun po ba ang balak ninyo? Hindi po ba maaaring solusyonan ng mapayapang paraan? Kabataan, nilindong na maganap ang wikang Kastila. Ano ba? Ano ba ang inaangad nyo? Pag naturoan ang lahat ng wikang Kastila, ay magkakaroon ng pagkakaintindihan at mapalapit ang mga pulo sa pamahalaan. Basilio, ano bang iisipin ng iyong ina at kapatid? Gusto ko lang po ng tahimik na buhay. Sa araw na magbago yung isip, hanapin mo ang aking bahay sa eskolta. Napalilingkuran kita ng buong puso. Kita. Pagdamulat ni Huli ay tinignan niya ang rebulto sa tabi ng kanyang kama kung sakaling nagpadala ang birhen ng pera na kailangan niya, ngunit walang nandito. Pagbalik po ni Ama, pagsasabi na lang po na nakapasok ako sa kolehiyo. Ang amo ko ay marunong magkastila. Hindi kayo makakatagpo ng ganito kamurang paaralan. Pagkatapos umalis ni Huli, ay tinignan ni Tandang Selo ang mga taong nakabihis para magsimba. Maligayang Pasko, Selo. Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Ay, napipe. Nakarating sa bayan ang balita ng kasawiang palad ni Tandang Selo. Nagsaya ang mga braille dahil sa pagkawala ni Cabezang Talis. Sinamantala nila ang pagkabihag dito. Ang mang-aalahas na si Simon sa bahay ni Cabezang Talis. Sa kabila ng paghihikaos ay hindi pa rin nalilimutan ni Cabezang Talis ang kaugaliang Pilipino, kaya't hindi magkandatuto sa pagtanggi sa panauhing dayuhin. Dumating sa bahay ni Cabezang Talis ang mga mamamayan ng San Diego at Giani upang bumili ng alahas kay Simon. Ayaw ninyo marahil ang mga alas na kung karaniwang upad lamang. Siya nga, mga brilyante. Matatandang brilyante. Mga bato sa umay. Marahil naman at ako may mga matatandang alas. Ito ang mga kuntas ng Cleopatra na sadyang nakuha sa mga piramid ng Ehipto. Mga singsing na mga senador at ang mga ginuot na tiga-Roma na natagpuan sa mga gulo ng Kertano. Bawat isa'y pumili ng kanyang naibigan, may kumuha ng singsing, may kumuha ng relos at may kumuha ng agnos. Ano ba kayo pagbibili? Lahat ay bumili malibang kay Cabezang Talis. May pagbili na ang lahat ng mga alas ng aking anak. At ang natitira ay wala nang ganong halaga. Matapos mahalughog ang maraming kahon ay natagpuan ang hiyas. Sinuri ito mabuti ni Simon. Yun nga ang agnos na sinuot ni Maria Clara noong pesta sa San Diego.
gagawin kong pagkakayari. Naibigan ko ang Agnos na ito. Tumatanggap ba kayo ng 100 o 500 piso? Magkano niyo po itong pinagbibili? Kung ako'y pahihintulutan, pupunta ako sa bayan upang isangguni sa aking anak. Babalik ako bago dumilim. Kinaumagahan ay wala si Kabesang Tales, gayon din si Simol. Ang naroon ay ang Agnos at sulat ni Kabesang Tales na humihingi ng tawad dahil sa pagnakaw niya ng revolver. Ayon sa sulat, sasama na si Kabesang Tales sa mga tulisan. Noong gabing iyon, kumalat na sa bayan na namatay ang praile, tagapangasiwa ng lupain, ang bagong may-ari ng lupain ni Kabesang Tales. Isa sa mga huling araw ng Disyembre, naglalaro ng Desero sa sala ang mga opisyal. Pinag-uusapan tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila. Mapang-ahas na hiling. El deseo es sospechoso. Kapitan General, alalahanin niyo ng wika ay isang mahalagang sandata. Pobres estudyantes. Si Quiroga, isang negosyanteng insik na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa. Senyor Simon, ako'y lugi, ako'y bagsak. Ano? Nalugi kayo bumagsak, Quiroga? Pinagtanggol kita mula sa opisyal. Ibang manggugulo ay daan mo sa akin. Sa nga palang, Quiroga, may papasok ako nilang mga mamatay pa rin. Tago mo ang mga ito. Ngunit mapanganib yan, Senyor Simon. Kung bahala doon, nangiintindihan mo ba? O siya. Basta hindi ako sasabit niya. Ay, kita niyo ang lahat ay salamin na ang paang mga kadayan. Ngayon, nung magsiupo na ang lahat dito ay aking natagpuan sa isang libingan na nasa piramid ni Kubo. Ako'y nabalik upang maglantad ng kasamaan. Huwad ka! Mamamatay tao banal-banalan. Si Simo ay naglalakad at nakita niya si Simon. Senyor Simon, hihingi ako sa iyo ng tulong. Ibig kong maging malaya. Ako'y manggulo sa alang-alang ni Maria. Sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang hindi ka kampi sa amin ay tuturing bilang isang kaaway na dapat paslangin. Gusto kong ikaw ay magtakas kay Maria Clara habang nagkakagulo sa lungsod. Ngunit Ginoong Simon, ayon sa balita, si Maria Clara ay nagpakamatay na. Patawad, ngunit wala na siya, Ginoo. Hindi yan totoo. Patay siya na hindi man lang nalaman na buhay pa Sa ako. pagkabilanggo ni Basilio, yumaon na si Kapitan Tiago, kaya si Huli na ang kumilos upang matibos na si Basilio. Ang minahal niyang sila'y nagdesisyon humingi ng tulong kay Padre Camora. Kung si Padre Camora ay magiging sa babae. Ngunit, dito naman ako para kay Basilio. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, hinila ni Padre Camora ang kamay ni Huli. Kinabukasan, tuluyan ang umalis si Tandang Selo, dala ang kanyang sibat. Isang pag-ibig ang napawi kay Sagani nang malaman niyang ikakasal ang kanyang inog kay Julito Dalay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak,
Benzib matapos ang kaguluhang isinulat niya. Ang pangyayari itatahala sa pahayagan. Ayokong umalis si Kapitan General na dala ang masamang karanasang iyon. Papalabasin kong bayani siya at maging sina Padre Irene, Don Estodio at Padre Salvi, ipamukha na matapang at hindi takot sa malaking panganib. Pumunta si Benzib sa Kapitan General para ibigay ang ginawang artikulo. Hindi ko ito papayagan dahil alam mong pinagbabawal ang paglalabas ng masamang nangyari sa bansa. Bakit hindi ito pinayagan? Sapagkat hindi naman ito aabot sa Espanya. Benzib, usog na ng mga tulisan ng bahay, pahingahan ng mga praile sa Pasig. Agad na pumunta si Benzib kanila Padre Camora sa bahay ng pahigaan ng mga praile sa Pasig. Hindi mo kami na sumapi ng matanglawi. Mamumunuan raw kami ng Kastila na kaibigan ni Kapitan General. Dinala ni Benzib si Don Custodio habang may dalang revolver at mga pala ng May mga. katotohanan bang balita? Hinahanda ko na ang kaso laban kay Simon. Tos Mariosep. Pakipagsosyo siya upang mangulo at patayin lahat ng isa. At naunawaan ko naman yan. Kaya kagabi. Habang kumakain kami, biglang namatay ang Matang, pabayaan mo silang maglakad. Latawbaw ka sa tungkulin. Walang alinlangan, higit na may pagsasaalang-alang. Napakatanga mo naman, ginagawa natin ito sa kanila upang matuto silang maghimagsik o mapilitang tumakas at sa gayon. Ano ba, Carolino? Bakit na mo putira mo? Barilin mo siya! Malungkot at tumugtog ng kanyang armonyo si Padre Florentino. Dumating ang telegrama na sinasabing may Kastilang darating. Si Simon ang tinutukoy ng telegrama. Ito'y dumating sa kanyang tahanan 2 araw na nakalipas. Bakit at para sana mga natingin? Bakit pa sa akin siya lumapit? Gayon siya mayaman malalas. Tumigil sa pagtugtog si Padre Florentino nang maisip ang makahuluyang balikhong ngiti ni Simon. May Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, lagi siyang gumagabay sa atin. Ito ang bumalikan ko rito upang magliganti sa mga makasalanang bayan. Nawala ang aking kapangyarihan nang umibig ako kay Maria Clara. Sa tulong ng mga kayamanan, binuhin ko sa gubat. Ako'y nagapunta sa ibang bansa at doon ay nagsumikap mga ngalakal. Upang sa aking pagbalik ay may kapangyarihan taglay at hindi lamang napalit ng ngalan. Si Cristo ko ibar, ako'y nagkamali, patawad. Siya ay mahal ng Panginoon. Tayo ay kanyang tinanggap bilang kanyang anak. Kaya alam kong ikay kanyang papatawarin. Kapangyarihan ni pinagkaloob sa akin. Kung isang pari, naway patawarin ka ng Diyos. Di lamin talaga sekali. May kapari ang kinalumunin sa... Pabla ini tulis. Sabi ko pala.
Buat ka! Buat ka! Buat ka! Yun o, magsyukong lahat ito. Mamamatay. 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 Ayaw gabalit ka rin. Baboy! Merong si Timon. Go. May talumpati ka bang naihanda? Hindi na ginagamit ang ngayon. Go. May talumpati ka bang naihanda? Hindi na ginagamit ang ngayon ko. Go. Magnanakaw! Magnanakaw! Kapitan Hirenal. Hoy, di ba mo? Ayos lang po. Kasama ko po gani. Ay. Stop. Hapunin si Ibarra! Check. Lala. Oo. Ikaw. Ano na? Dapat nung pagsasahin. Oy! Go sa ngalan ng Ama, ng Diyos, ng Espiritu Santos. Amen. Sa ngalan ni Diyos. Go. Yeah. Tatawa. Go. Go. Ah. Go. Go. Wala nang ama ng anak. Go. Pagkatalaga ubal. Adventure tayo. Kaya to sa buhaya pa no. Uy! Buhaya, uy! Bulang pali niyo. Bulang pali. Oh, sujud. Jump. Ay, ko ano malapunan. Ah! Sprinkler splashes to fireplace ashes. I gave my blood, sweat and tears for this. I hosted parties and starved my body like I'd be saved by a perfect kiss. The jokes weren't funny, I took the money. My friends from home don't know what to say. I looked around in a blood-soaked gown and I saw something they can't take.
ikaw. Hi! Back in Chicago, I feel it. Another version of me. I was in it. Oh, I wave goodbye to the end of beginning. Take the man out of the city, not the city of the man. You take the man out of the city, not the city of the man. You take the man out of the. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me.